Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 3 to August 9, 2025. Ayan, hindi ko gusto yung balasa ko. Okay lang. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. Sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below para sa personal reading. Di sa general reading, kabayan. Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan ninyo ang inyong isipan. Tandaan nyo, energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, if this is your energy, it's good. Tandaan nyo na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala kung sa sino man. No? Choose nyo pa rin na pumili ng destination nyo. Okay. Meron tayong Scorpio, Libra, Gemini, Virgo, and Leo. May mga may mga bagay o sitwasyon na pilit mong iniintindi. No, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na ayaw mo ipakita sa nakararami na ikaw is nasasaktan, ganyan. No, you're hiding your feelings, you're hiding your emotions, ganyan, sa iba sa inyo. Andito ka sa sitwasyon mo na nahahatak ka pa rin sa iba sa inyo sa nakaraan. No? Magkakaroon ng quarrel, or pag-uusap o hindi pagkakaintindihan, maaring sa trabaho mo, sa mga kasama mo sa trabaho, or sa nakakonect sa'yo, na maaring hindi kayo magkasundo or magkaintindihan. Maari din na conflict, ganyan, mga debate, mga ganong sitwasyon, sa nakikita ko sa iyo dito. And then, syempre, is magkakaroon ka pa rin ng reflection from the past situations sa iba sa inyo. May mga magre-reflect pa rin sa iyo. And makaka-receive ka daw ng gift. Makaka-receive ka ng, there's a joy, happiness, may mga gift ka na matatanggap, may mga kasiyahan, ganyan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, baka ikaw yung magbibigay ng gift. No, vice versa tayo. Maaari makaka-receive ka or makaka-receive ka ng gift. Ganyan. Sa iba sa inyo. At syempre, magkakaroon pa rin ng may pambobola. Ikaw ang mambobola or may taong mambobola sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, may marireceive kayong money. Yan. You will receive money, mga papuri, sa iba sa inyo, love, syempre may mga pagtulong din, baka may tutulungan ka or may hihingi sa'yo ng tulong or someone's give you a love or you give your love sa kanya. Yan ang nakikita ko dito. And then, merong mga conflict, malaki man o maliit yan, may mga debate, there's a hard work situation, sa iba sa inyo, siguro may mga hardship situation ka na pagdadaanan, haharapin, maaaring ganun. May pang-aabuso rin, maybe you abusing yourself or someone's abusing you dahil sa sobrang kabaitan mo or understanding ka, ganun, sa iba sa inyo. And then, ang nakikita ko dito is may mga pain no? Hindi ko alam in what way yung pain mo, maaring, pero there's a pain situation sa iba sa inyo. Siguro when it comes sa emotion, ganyan. O kaya mga hindi pagkakaintindihan, conflict o debate, di ba? Baka hindi mo magustuhan yung mga salita ng iba, maaring ganun. Yan, either na, maari din sa na-pain sa mga trabaho, sa iyong mga gagawing activities, sa iyong physical activity, maaring doon mo siya maramdaman yung pain na yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, there's a pain situation. Iba sa inyo ay merong may pupuntahan ata kayo na mataong lugar. Maaari pupunta kayo ng mall, pupunta kayo sa mataong lugar, o maaari din naman na YouTuber ka, TikTokers,
Facebook, Reels, kung ano man yan, o maybe you are a networking, di ba? Maybe you are a politics, ay artista ka, maaring gano'n, o kaya nasa merong outdoor situation, yan. Tulad nga sabi ko, di ba, may paglabas o pagpunta sa mataong lugar, maari din na na sa iba to, sa iba maaring teacher ka or you're in a public place, maaring ganun ang trabaho mo, maaring sa labas ang trabaho mo. Iba dito there's an audience, ganyan. May audience o kaya may mga taong hahanga sa'yo, may audience or there's a fame o maaring makikilala ka ng ibang tao or may kasikatan ka o kaya may mga nakakasalumuha ka na matataas na tao, mga sikat na tao, maaring sa iba sa inyo ganun. Or maaring pinagtatrabahuhan mo or sikat o kaya sa place mo is maraming nakakilala at medyo sikat ka doon, maaring humahanga sa'yo, mga ganun sitwasyon. Yung mataong lugar ang nakikita ko dito. Mag-ingat ka pa rin kasi may tao dito na ahas. Siyempre may ahas. May ahas, baka may ahas sa bahay nyo. No? Ingat-ingat lang din. Baka matuklaw kayo. Mag-ingat ka kasi may mga, sana hindi ikaw, no? May pangliling lang, manggiling lang, nanggiling lang. There's a seduction. May tao na wise or may tao na smart siya, syempre, kumagahan din siya sa sitwasyon na hindi mo mapapansin na niloloko ka niya. May cheating. Maraming klase ang cheating. Cheating in a relationship, cheating sa trabaho, cheating sa nakapaligid sa iyo yan. Cheating ng kaibigan, karelasyon, connections, yan. May mga cheating situation. Huwag agad ka basta-basta magtatras kasi untrustworthy person ako nakikita. Tingnan natin. Ingat ka sa mga tukso ha. Baka iba dito pasakayin ka lang, 'di ba? Ingat ka pa rin. Tingnan natin ang energy ni Cancer this week. Universe, tapos na to. Uy, ano ka? Pinipilit. Okay. Okay, thanks. Okay, sa nakita ko sa'yo energy mo, yes, may kasiyahan. No? May kasiyahan. Siyempre, sa iba sa inyo, is may mga tension na hindi pa rin totally natatapos. Maaaring may malalaman kang katotohanan sa iba sa inyo. Yun ang nakita ko by this week. And then, may mga alamin ka actually, sa iba sa inyo, you are feeling trapped or may mga sitwasyon na bad decision sa buhay mo na pilit mong binibigay yung effort and hard work mo doon to recover yung bagay na yun. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Siyempre, yung energy mo pa rin is you getting away with something na naging sad, na naging hindi maganda, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo. Kaya nakita ko sa'yo, there's a healing or recovery or magkakaroon na sa'yo ng enlightenment sa iba, no? Yeah, may mga enlightenment situation. You give an effort and hard work, may mga mamasterin ka, may mga focusan ka, you focus and commit and you give an effort and hard work dun sa bagay na yun, yung mastering something, and then also, yung iba may mga skill developing, may i-develop kayo sa buhay mo, maaaring may mga talent, ambition, situation, may mga gusto nyo i-correct, ganyan, may mga situation na you give an hard work nga. May mga ambition situations na nakikita ko dito. Meron kayong may pagpapasyahan daw kayo. Yun ang nakikita ko dito. Yun. Pero there's may kasiyahan. Siguro iba dito kasiyahan, happiness, you feel happy may mga positivity happen also by this week. Yan, may mga positivity happen, there's a recovery. May mga situation na makaka-recover o i-recover, mga ganun sitwasyon.
And you enjoy no? May mga enjoyment situations na nakikita ko dito. Yan. Sana, no, wag kang ma-overwhelm. May mga overwhelming situation kasi ako nakikita. Tandaan nyo, when it comes to overwhelming sa mga choices is pwedeng hindi maging maganda yung resulta. Kaya medyo, lang, chill-chill lang, no? Para hindi mabate. Tingnan natin, ano parating? Kay Cancer. May tutulong daw sa'yo. May pagtulong, tutulungan mo or may tutulong sa'yo. Parating. Shocking revelation. May may iba sa inyo. Ang pangit. May bagong simula. Iba sa inyo siguro may mga nasirang bahay, sirang relationships, sirang family, sirang foundation. May sira, may pagkasira ako nakikita dito, no? O pwede rin business na hindi gaanong, o trabaho, no? Maaari nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng mga changes, nagkakaroon ng hindi nagsasucess, matumal, maaring gano'n, no, sa iba. Sa nakita ko to. Maari ba sa inyo may mga business kayo, malaki man o maliit dyan? Yan, maaring gano'n. Maaring, syempre, hindi naman totally siguro flatted. Medyo may mga achievement naman, may mga little goal achievement naman ako nakikita sa iyo. Parating sa iyo do sa revelation. May a part of the family, no? A part of the family, ikaw or someone, is merong taong may sakit. There's may weak na tao ako nakikita. May sakit siya sa nakikita ko dito. Sana kung may mga sakit, magpa-doktor kayo, magpa-check up kayo, o kung may mga maintenance, is good, gawin nyo. Anak, wag kayo dyan, ang sakit kaya. Kayo, check up, no? Yung mga iniinom na vitamin, kinakailangan yan para mas good, no? O may mga bagay na kailangan, kasi we have the full din kasi, no? Yan, baka may malaman ka pang katotohanan, may mga sakit, baka may malaman kang katotohanan, situation, diba? O kaya magkaroon ng pagbabago. Halimbawa, may iniinom ka na tapos may maaring kasi there's a recovery. Halimbawa, medyo okay, babaan na natin yung dosage kasi medyo okay na naman. Yung mga ganun sitwasyon sa iba sa inyo. Okay, sa nakikita ko rin dito, may tao na nakasandal sa'yo when it comes to, aray ko! Ang sakit. Kinagat ako ng anak ko. Huwag kayo maglaro sa hita ni mami, anak. Masakit. When it comes to a money, may taong nakasandal sa'yo. Or may baka naman ikaw nakasandal. Diba? Vice versa. May mga decision making, ako nakikita dito. Yan, may mga indecision situation. There's a stagnant situation din ako nakikita sa'yo dito. Parating, siguro, may taong kukonect sa'yo o nakakonect sa'yo na nalulungkot siya. Kung titingnan ko dito sa baraha, hindi siya nagpapakatotoo sa sarili niya. Kumbaga, pinapakita niya sa'yo na stable siya, masaya siya, or yung feelings niya o yung emotions niya. Pero kung totoo sa'yo, malungkot itong tao na to. Pinipeke niya may taong nagpinipeke yung kanyang emotions. May taong pinipeke yung nararamdaman niya dito. Maaaring ikaw to or someone. Yan. May peking pinipeke niya yung emotions niya. Anak, wag nga kayo dyan sa, dito kayo, dito. Onesang, yun na nakikita ko dito. May tao na hindi pa nakaka-move on. Actually rin, may taong hindi nakaka-move on. Meron ding tao na ikaw or someone's avoiding. May avoidance situation ako nakikita dito. Yun nakita ko. Pero may mangyayari sa'yo. May expect the unexpected.
Ang nakikita ko dito, alam mo ba na may tao dito na ano? Kasi andito si, ano eh. May tao ako nakikita na there's a corrupt. There's a corrupt. Hindi kayo lahat to There's a corrupt. May taong gagamitin ka lang niya. May taong obsessed when it comes to status. Anak, huwag ka dyan. May taong dishonest, unfaithful, makasarili, disloyal, sakim. Matigas ang ulo. May tao rin masigas ang ulo dito. Sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko. May taong ano hindi ko alam kung wala siyang pakailam o hindi niya inaalagaan yung sarili niya. Yun ang nakikita ko. O wala siyang pakailam sa'yo. May taong hindi stable Maaring may sakit nga iba dito or hindi lang siya stable. Baka wala siyang ipon, wala siyang pera. Baka naman ikaw to. Hindi, joke. Yan, may taong hindi stable in life. Tingnan natin, dapat iwasan. Start a new beginning may tatahakin ka daw na bagong journey into your life. Maybe this week, this month, or by next year. Yeah, may bagong pagtahak ng landas ang nakikita ko sa iyo dito. Maring may adventure ka, ganyan. Maybe you have a travel, or may mga bagay o situation na may bigla ang mangyayari pala sa iyo Mag-ingat ka kasi may tao may masama ang balak sa iyo. As in, baka this week mangyari yun. There's a dark thought. May taong may dark thought sa iyo. Pwedeng kasamahan mo siya sa trabaho, pwedeng sa school, pwedeng family member, pwedeng karelasyon. May bigla ang mangyari. Dapat iwasan. Saan na yun? Card. Okay. Okay, dapat mo daw iwasan. Iwasan mo yung hindi ka mag-focus sa dreams mo, no? Iwasan mo ma-imbalance ka, chaos, ma-disorganize ka. Siyempre, iwasan mo na hindi ka mag-save ng money, yung sadness, stress, unfulfilled situation. Iwasan mo na hindi ka magkaroon ng satisfaction when it comes to yourself. Halimbawa, meron ka namang blessing na dumadating sa buhay mo, pero hindi ka pa rin satisfied. Parang, halimbawa lang maybe you're ini-question mo si Lord, Lord, bakit naman ganun? Ba't ganyan? Pero kung tutuusin, you are blessed than other. Yun, no? Kaya medyo iwasan natin yun. Yun na nakikita ko dito. Iwasan mo yun nga, sabi ko, save money, hindi mo maisip yung future. Oo nga, iniisip mo yung future, pero hindi ka naman nakakapag-save ng money, di ba? Iwasan mo yung chaos, iwasan mo ma-imbalance or ma-poor resources ng pagmamanage ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo, sa pera mo man yan, sa sarili mo, ma-out of control or ma-out of balance ka. Iwasan mo yung hindi mo gawin yung lahat para hindi mo makamit yung mga pangarap mo sa buhay. Kasi ikaw at ikaw lang din ang gagawa noon, no? Sa nakikita ko dito. Iwasan mong iwasan mo na, siyempre sa lahat kasi ng buhay, pag gusto mo nang makamit yung pangarap mo sa buhay, you need to sacrifice. Gagawin mo yung lahat, di ba? Para makamit mo yung bagay na yun. Yun. Tingnan natin when it comes sa love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho, family. Kamusta po ang love ni Cancer this week? Show me. Kamusta po ang love? Cancer. Alam mo, when it comes sa love, nasa sayo na yun, no?
Nasa sa'yo yung desisyon na to. Okay, when it comes sa love, so iba dito nagkahiwalay na kayo nito. No? Maaaring isa sa inyo is may tinahak na ibang lugar o ibang karelasyon. Sa mga nagkahiwalay, yes, oo. Maaaring nag-move dahil sa isang tao. No? Nasa sa isang tao. Maaaring hindi na, isa kasi ito na-trap no? Na-trap in this relationship, ganun. Maaring napasok ka sa option, ganyan. Sa nakita ko dito, oo nga, no? May ano nga, may nagkahiwalay na. Nagkahiwalay na pala kayo, kaya pala doon emotion. Nagkaroon ng pag-aaway, no? Sa iba dito, nagkaroon pa lang pababackstab. Bakit, may tao pa rin nagmamanifest na sana magkabalikan kayo. Baka ikaw ito. No, someone manifesting. Yun ang nakikita ko. Na gusto niya pa uli ng one more chance in this relationship sa mga nagkahiwalay. Maaaring magkakaroon pa rin kayo ng pag-uusap or maaaring pinag-uusapan kanila. No? Yung pinag-uusapan mo yung karelasyon mo sa mga kaibigan mo or siya sa kanya, sa side niya. Vice versa. Yun. Pero gusto kanya kausapin na gusto niya pa ng one more chance sa iyo. Sa nakikita ko dito. And kung kayo is single, kung tutuusin, attractive ka naman, Cancer, sa nakikita ko dito. Kung tutuusin, may mga tao nga na nagkakaroon ng pagpaplano para dumiga sa'yo sa nakikita ko dito, no? Yun ang nakikita ko. Kaso, maybe yung iba sa inyo, may boundaries. Yan, you put boundaries siguro. You protect yourself din siguro. Siguro naman yan, di ba? Parang ayaw mo muna ng karelasyon, ganyan-ganyan. Parang you want to pursue muna yung mga dreams mo sa buhay mo, yung mga plano mo sa buhay mo, sa iba sa inyo. Kung kayo naman is in relationship, sa nakita ko dito, oo, may mga frustration. Natural yon sa isang relasyon. May mga frustrations in life, may mga situation na napifocus ang isa sa inyo or ikaw ito or in this relationship in a painful situation, may mga bagay na nalilito ka, pero kung it comes sa pag-uusap, yes, may mga pag-uusap naman din sa nakita ko dito. Maaaring may mga pag-uusapan din kayo na when it comes to adventures, maaaring gusto niyo mag-travel, maaaring magkakaroon kayo ng mga pagpaplano for a travel, mga ganong sitwasyon. So nakikita ko ito. Maari din na when it comes in this relationship, isa sa inyo is totally nagdi-decide sa isang relasyon. Mari ikaw ang mas nagdi-decide or yung kapartner mo ang mas nagdi-decide sa relasyon. Sa bawat actions o decision making na gagawin sa iba sa inyo. Yun, yung manifesting something. Hindi ko lang alam kung ikaw or someone, meron siyang sadness situation na pinagdadaanan. Maaring financial or merong hardship situation siya na hinaharap. Ikaw or siya. No? Yun ang nakikita ko dito. Someone spying. Isa sa inyo patient. Hindi ba masakit yung likod mo? Masakit ba yung bandang likod? Ikaw or someone sa'yo? Tapos may masakit ang ulo at paa. Meron din ako nakikitang something abandonment. Maaring may inabandonahan ka ba o may taong nag-abandon sa iyo or andun yung may namatay. Ang nakita ko. Sa magkakarelasyon, medyo ingat lang din. Nagkakaroon ng ikaw ang naghihigpit or siguro in a good way sa iba or vice versa. Siya ang naghihigpit. May paghihigpit. Maaring din na handun yung always confused in this relationship. Maaring ganun, no? Nako-confuse ka. Cancer. Or siya ang nako-confuse.
Okay, mukhang may big decision ka na gagawin ah. May big decision ka daw na gagawin. May mga bagay ka daw na pagpapasyahan or pupukusan this time. May mga bagay o situation na i-analyze mo, pag-iisipan mo, at ipaprogress mo this time sa nakikita ko dito. And then, ang sinasabi dito, you're waiting for something, no? Maaaring may mga hinihintay ka na isang resulta o isang reward, ganyan. There's a hard work situation din ako nakikita dito. Siyempre, meron dito na parang nandun ka sa sitwasyon mo na you're waiting in what direction ka pupunta. Parang nahadun ka sa sitwasyon mo na yun. Parang mayroon kang using your wisdom o yung gagamitin mo yung karunungan mo para ma-clarity yung isang bagay o isang sitwasyon, maybe a project, maaring decision making o ano yung pagpapasya na to. Yun na nakikita ko. O ano yung pupukusan mo. May mga ganong sitwasyon ako nakikita. May nakikita rin na ako na papers, documents, maaring may mga asikasuhin o dapat asikasuhin o pag-uusapan when it comes sa mga ganon o dapat isulat, dapat may mga ganong sitwasyon. So, iba dito, may mga dreams na darating sa inyo. Yung may mga dreams ka na pwede mo makamit also. No? Mayroon ditong mother figure na may sakit. Sa iba sa inyo? May mother figure akong medyo weak yung nakikita ko sa kanya. Yun. Weak yung energy nito. Someone want to commit. Ibig sabihin, may kakausapin ka or may taong kakausap sa inyo. Maaring kapatid mo, maaring magulang mo. Yan, may pag-uusapan kayo. Sa nakikita ko dito. Related to opportunity to no? Yan, related to opportunity. Or maybe, sa iba sa inyo naman is, may papayuhan ka o may susuportahan ka na isang tao. Yun. Meron din ako nakikita dito na bawat salita mo, bawat sinasabi mo, bawat suporta mo, o bawat advice mo, hindi niya yung pinahahalagahan. O baka naman ikaw to. Kumbaga, nag-a-advise ka. Parang papasok lang siya sa tenga, lalabas sa kabila. Or maybe this is you, ha? Yun na nakita ko. And sinasabi rin dito, Cancer, meron kang bagong tatahakin na direction sa buhay. May bagong pagtahak na direction. Maaring opportunity, maaring there's a beginning of a cycle situation, mayroon kang ganong gagawin. Or maybe you deciding in that situation, maaring ganon sa iba. O may mga didesisyonan ka na. May kanina, babae, ngayon lalaki. Ang may sakit. Paniwalay sa'yo dito, ha. O maari na may, hindi, kung sa sakit, maaring mga sumasakit yung katawan niya, buto-buto, may sakit sa dugo, o may mga ganong sitwasyon. Pero may taong weak ako nakikita. When it comes dito, yung ba sa inyo, you feeling trapped, or may mga bad decision, ako nakikita dito. Huwag ka magmadali sa lahat ng desisyon mo, huwag ka muna magmadali. Pag-isipan mo maigi. Kasi nakikita ko, maaari magkamali ka sa desisyon mo. Or maybe you're trapped. Maaari din na ma-overwhelm ka sa mga choices. At pwede rin yun ay ka-result hindi maging maganda. Yan ang nakikita ko dito. May tao dito mapangling lang. May tao dito na hindi maasahan. When it comes sa iba sa inyo is ang daming, ano ba yung na too much responsibility ang nakaaklang sa yung balikat, yun nakikita ko dito. You deciding, sa iba sa inyo is you deciding, may mga bagay na i-decisionan mo na gusto mo nang i-let go, ganyan. Kaso, maaring, sabi ko sa inyo,
mag-isip kayo maigi, ganyan. Kung ano yung mga ifa-follow nyo na, na, na gusto nyo gawin, pag-isipan nyo maigi para hindi magkaroon ng bad decisions dito. You need to use your mind and intellect. If you want to crossroad, if you want to pursue something idea into your life, huwag kang magmadali. Pag-isipan mong maigi. Pero, if you sinus mo yun at nagkamali ka, you need to accept the lesson, di ba? Yun ang sinasabi dito. Rin. Meron akong tao nakikita dito, maybe this is the past, or maaring hindi mo siya mapapansin, maaari siyang mangyari lang. There's a break, may mag-breakdown, merong collapsing, either may babaksak, madudulas, pagkasira, parang may guguho, parang ganun situation ako nakikita dito. Maybe kung sa mga dreams is maaring gumuho yung dreams mo, o kaya yung mga gusto mo i-pursue, hindi mapupurso, mga ganun. Sa iba naman sa inyo is may mga pagpapaliban daw kayo dito. Halimbawa, gagawin mo na ngayon sana, bukas na lang, ay sa isang linggo na lang, ay sa ganito na. May mga pagpapaliban situation. May mga taong galit pala sa'yo. Ganyan. Yung iba sa inyo, may mga taong hindi ka gusto. May mga taong galit, no? Maring iba sa inyo is kasama mo sa trabaho or someone into your life. Sa iba sa inyo, you can handle a group. Yun nga lang, may mga tao lang talaga na hindi nila gusto yung pagpapalakad mo o hindi nila nagugustuhan yung iba. Hindi naman lahat yung mga ginagawa mo, maaring ganun sa iba. No? Or maaring sa friend, maaring din ganun sa nakikita ko dito. And may mga pagtulong, may tutulungan ka o may hihingi ng tulong sa iyo, nagkakaroon ng problema, no, when it comes sa business, sa trabaho, or sa pera. Yan, may mga problem situation ako nakikita dito. May mga collaboration, may mga small gathering, maaaring mga celebration lang, maliit lang siya, hindi siya malaki, hindi siya marami. Siguro may mga magaganap na ganun, na mga celebration, happy gathering, pregnancy, married, may mga joy situation, may mga tao na they give you love and support or ikaw ang magbibigay nito sa kanila, may mga ano ba to? Sharing each other love, ganyan, may mga inuman or kainan situation akong nakikita dito. Diba dito parang group no? Yun. May mga bagay na you speak out also. Andun din yung confidence mo when it comes sa ibang aspeto ng buhay mo. Well, natural yun, no? Babae ka man o lalaki sa nakikita ko dito. You always, you always, ano ba to? Gusto mo palagi presentable ka, gusto mo palagi beautiful ka, pogi ka, mabango ka, ganyan. Andun din yung pagiging alert o pagiging, ano tawag dito? Protecting, pagiging concern when it comes sa body mo, no? Lalaki ka man o babae. Or you need na, no? Or you need. Arigatou namaste, God bless.